kinakailangan na maunawaan at ramdam natin diretso sa sikmura natin. Ano-ano yung halimbawa na yun? Anti-corruption, yung transparency, saka po yung tinatawag na peace and order. Napakasimple, di ba? Pero yun una muna, wag na muna tayo sa mga batas ng anti-pregnancy. Hindi naman yan hindi naman diretso sa sikmura natin yan eh. Diba? Hindi naman talaga yan concern pa natin ngayon. Sapagkat una, bumababa nga yung birth rate dito sa Pilipinas. Diba? Bumababa yung birth rate sa Pilipinas. Kaninong kaisipan yan? Kaisipan ng mga liberal, mga di umano'y progressive na mga politiko, di ba? Yung dapat ang pinapansin yung kinakailangan ng mayorya, at yan ang isusulong nila Attorney Jimmy Bondoc at saka ng buong ng team ng PDP laban at noong mga politiko na talaga naman na sabi nga natin ay inendorso ng ating ating mga, di ba, ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Yan, tandaan po ninyo, number 10 po yan sa balota, Attorney Jimmy Bondoc. So hindi na natin hahabaan pa yung mga discussion about sa kanila, sapagkat after natin ma-present sa kanila isa-isa ay binabalak natin na meron tayong mga maimbitahan dito na talagang kilala sila ng personal, kung hindi man personal, nagtrabaho sa kanila ng personal, at yung ibang mga alam yung talagang talaga yung mga pulisiya at mag-e-explain sa atin dito kung papaano nila gagawin yon sa Senado. Tandaan po natin, ang pagboto po natin dapat hindi siya dapat per individual. Huwag nating titingnan yung kanilang background. Sabagay, karamihan naman sa kanila, di ba, Attorney Lambino, Congressman na, abogado pa, Marcoleta, di ba? Vic Rodriguez, di ba? Doc Mata, lahat sila ay may kakayahan para gumawa ng batas. Tandaan po ninyo, ang gagawin po nila bilang politiko at ihahalal natin, hindi po para mamigay ng pera, hindi po para mamigay ng ayuda. Ang gagawin po nila, gumawa ng batas. Ano yung batas na gagawin nila yun? Yun yung may kinalaman doon sa pulisiya na isinusulong ng Duterte policy. Na sabi ko nga, hindi naman personal natin talaga na sabihin natin, isusulong natin dahil Duterte. Hindi po, kasi tayo, in-idolize po natin ang former president not because of his personality alone. Ibinoto natin siya dahil doon po sa pulisiya na kanyang ginawa. Yung pulisiya na naunawaan natin at naramdaman. Sabi nga is, hindi istorya lang yung kanyang ginawa. Hindi yung pambobola lang yung kanyang ginawa. Sila yan. Sila ang magsusulong dyan. Tandaan po natin, baguhin natin yung perception natin sa pagboto sa mga nasa sa lehislatura, lalong-lalo na sa Senado. Hindi po individual ang kinakailangan natin dyan, sapagkat walang mabubuong batas na kapakinapakinabang kung individual ang kanilang isusulong. Dapat isang team yan, sapagkat ang paggawa ng batas, sama-sama yan, kumbaga inaksyon o niratipikahan or inayunan ng nakararami o ng mayorya. So ganun po siya. So yun ang ating tingnan. Hindi siya katulad ng sa executive, diba? Saka sabi nga natin, yung mga yan, wala pong excess baggage yung mga yan na dala-dala. Ano yung sinasabi natin excess baggage? Yung sinasabi na may utang na loob sa kanino man na old money or oligarko. Ang utang na loob nila ay sa atin, sa taong bayan. Kaya tayo, pwede natin silang singilin at pwede natin silang tanungin, asa na yung mga batas na ipinasa ninyo ukol doon sa pulisiya na pinaniniwalaan namin. Diba? Yun ang ating sisingilin sa kanila para makita natin na talagang nagpe-perform sila doon sa Senado. Diba? Sino bang mga iboboto natin yung sa administrasyon na koalisyon?
may kanya-kanya po yung mga personal interest. At meron tinatawag na party interest. Pag nandyan sila sa Senado, ano mangyayari? O maghapon sila, magdidebate sila dyan, hindi magkakasundo. Hindi matatapos ang isang batas sapagkat meron silang kani-kaniyang paraan kung paano isagawa. In comparison with this group, talaga namang makikita natin na nag-iisa lang po. Kumbaga, isa lang yung kanilang layunin. Nagkakaisa sila kung paano nila isasagawa yung layunin na yon. Diba? Balikan natin yung pasegue tayo. May sinasabi na hindi yung mga tawag dito, mga kandidato daw po doon sa kabila sa mga administrasyon ay hindi sila yung wala silang dugo doon sa tokhang o gano'n sa tokhang. Si Marcos din naman, 'di ba? Gustong-gusto niya yung tokhang. 'Di ba? During that time, 'di ba? Gusto niya 'yun, 'di ba? Tapos ang inaano pa pinabayaan daw tayo ng nakarang administrasyon dahil daw sa nagutom during the pandemic era o period. Hindi naman totoo, 'di ba? Kayo na magsasabi na kumbaga yung mga ganun pinagtatawanan na nga lang yung usapan. Basta ang natandaan ko lang doon ay sa sinabi niya, yung iba daw na tumatakbo ngayon ay inutusan lang mag-deliver ng suka o bumili ng suka, binigyan ng COC. Pero diba, hindi niya alam tinatamaan si Manny Pacquiao doon. Kasi si Manny Pacquiao inutusan lang ng nanay niya na bumili ng suka. So, yan, tandaan po ninyo, number 10 po sa balota, diba? Attorney Jimmy Bondoc, sapagkat yung team na sabi ko nga yung team na yan sa Senado nga po, kung hindi buo yung isang team, diba? Kaya nga dati noon may mga 8 diretso, kaya nga lang yun nga 8 diretso sa Inidoro, yun ang nangyari, di ba? Yung team po kasi parang Voltes 5 lang yan pag wala si Little John, wala yung buong team. Diba? Kasi isusulong nila yung batas Kung wala silang kakampi doon, kahit anong ganda pa po at galing ng ating ibinoto, hindi siya magiging effective. So wag yung tignan yung personalidad ng isang tao doon sa PDP laban. Bagkus ang tignan po ninyo, sila yung magsusulong noong polisiya na hinihingi natin at gusto natin. Yun po ang dapat nating matandaan po noon. Di po ba? Tatalakayin natin sa mga susunod sila Philip Salvador, si Pastor Kibuloy. So titingnan natin kung ano ba yung maitutulong nila doon sa team. At sabi nga natin, yan yung rationale behind bakit sila isinama doon sa team na yan. Di ba? Yun ang explain po natin sa mga susunod natin na pagtalakay dito. So yung ating pong mga videos na in-slice ay paki-share na lang naman po yung mga video natin na nandito sa aking account para kumbaga unti-unti tayo maging matured sa ating pagboto, diba? Huwag na tayong bumoto ng isa-isa or pipili tayo ng mas magagaling, pipiliin natin, pero pagdating naman doon di naman mag-ano lang po sila, magtatalo-talo lang sila doon. Ang gagawin lang nila doon ay mag-ano lang sila, magdedebate lang. Hindi naman natin sila ibinoto para magdebate doon. Ibinoto natin sila para gumawa ng batas. Di po ba? May debate pero di po ba? Napakasimpleng, wag ka na kumbaga gawin mong sarili mong arena yung Senado para magpasikat, di ba? Hindi individual po ang pagtingin sa Senado, kundi yan po ay isang team na gumagawa para do sa kapakanan ng nakararami. At yan naman po ay ipatutupad ng ehekutibo o ng legislative branch. So may nagtatanong sa atin dito si RTBN. Anong topic? RTBN i-slice ko na lang to panoorin mo na lang yung i-slice ko. Walang payam 2 million plus yan man lang wala
Bayan mga Muslim at DDS. Sige po, tama po tayo. Gagawin niya kahit mapahamak siya, di po ba? So, yun lang po. Medyo sandali lang tayo, sa katulad ng sinabi ko, sandali lang naman usually ang ating live, hindi naman tayo masyadong nagtatagal. At yung mga, kung gusto nyo balikan yung mga nakaraang gabi, panoorin nyo na lang po yung aking yung mga i-slice ko dito, and ang gawin nyo na lang po is kung nagustuhan nyo, na lang po, paki-repost na lang po para madami. Kumbaga, online campaign ang gagawin natin. Mapangit kung nag-online campaign tayo, kukunti lang tayo. So, padamihin po natin ng padamihin. Po. Tapos, pagkat natapos po natin yung ating mga kandidato na ipinapakilala sa inyo, magpapaakyat tayo, di po ba? Pwede nyo ako message kung gusto nyo umakyat, halimbawa, in favor kay Jimmy Bondoc, di ba? Kayo yung pagsasalitain natin dito, huwag kayong mahiya. Diba, kung favor kayo kila Bato, kila Bongo, kila Philip Salvador, kila, di ba? Ano po ninyo, imbitahan namin kayo dito para dun sa live, para kayo naman mismo ang magsalita po dito. Ano po? Sige po, thank you po sa inyong lahat po. Thank you po.